Sabi niya po dito sa 2 Timothy chapter 3, 1 to 5, but mark this, sabi niya, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, okay, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good. Verse 4, sabi niya dito, treacherous, rash, conceited, lover of pleasure rather than lovers of God. Verse 5, having form of godliness but denying its power, having nothing to do with such people. So yan po ang sabi ni Paul sa last na mga sulat niya kay Timothy. Sabi niya sa Tagalog, sa Tagalog, unawain mo ito. Mas maganda pag Tagalog, lalo mong ramdam. Okay? Magkakaroon ng panahon, this is the last days, magkakaroon ng mga panahon ng kapighatian, ng mga huling araw. We are in the huling araw na. Amen? Ang mga tao ay magiging makasarili. Amen? Tingnan nyo, mayroon lang word na selfie. Pag nagpa-picture ka, binigay sa'yo yung copy ng picture, ang una mong titignan, ang iyong, alam yung mukha ng iba. Yung mukha mo. Kaya lang, ito napaka-selfish natin minsan, kapag hindi maganda ang kuha mo, ulitin natin. Lahat magsasuffer yung 15, 45 na tao for the sake of one. Dahil ulitin natin, hindi maganda, sabihin niya. Okay? Aminin sa mga life group, amen? Ulitin natin, okay? Yung iba maganda na, okay. Pero sabi niya, makasarili, sakim sa salapi. Nangyayari na ito. Okay? Mayayabang. Amen? Mapagmalaki, para magkapatid, mayayabang at mapagmalaki. Okay? Mapagmalabis, yan. Suwail sa mga magulang, mga mababait ng ating mga anak. Praise God. Amen. Suwail sa magulang, this is the last days daw. Asan na tayo? Walang utang na loob, nako. At lapastangan sa Diyos. Yeah? Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri. Yan. Tignan nyo, mapanirang puri. Sa mga kinukomment natin, sinisira natin ang mga taong hindi naman natin kilala. Okay. Walang pagpipigil sa sarili. Ito pa, mababangis. Grabe ang Tagalog nito. At namumuhi sa mabuti. Alam nyo yung nangyayari na ngayon. Bago pa mangyari sa panahon natin, isinulat na ni Apostol Pablo na ito ang nangyayari at nangyayari nga. Tignan mo, kapag ikay gagawa ng mabuti, mapagpatawad ka, mapagmahal ka, maunawain ka, mapagbigay ka, ayaw nila. Kukurik mo yung mali, gagawin mong tama, galit sila sa'yo. Ayaw na nila yung mabuti, ayaw na nila. Okay, ididimanda ka pa. Okay? Verse 4, sila ay magiging taksil. Ako, pabaya, mapusok, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Okay? Sila ay mapagkunwaring makadiyos. Ito, religious spirit. Ngunit, tinatanggihan naman ang kapangyarihan nito. Ito ang kahuli-huli ang sinabi ni Paul. Pakislakas nga, 1, 2, 3, go. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa sarili mo. Lalayuan ko. Bakit pinapalayuan sa atin ito? Dahil pwedeng magawa mo ito. Ano? Pwede kang maging mabangis. Pwede kang maging mayabang. Layuan daw, iwasan, huwag gayahin. Kung tama sa kanila ang paggawa ng mga ganito, sa atin bilang Kristiyano, hindi tama. Amen? Pero alam nyo ba na
May mga may mga character sa Biblia na namuhay na sila sa ganitong sitwasyon and yet they still glorify the Lord. Kahit may mga challenges, testing sa buhay, kahit majority na gumagawa ng masama, pero naninindigan sila na gawin pa rin yung mabuti. Parang ikaw. Amen? Ikaw ang pinakamabait sa tahanan ninyo, di ba? Ikaw ang pinakamabait sa life group ninyo, di ba? Amen. Mas mabait ka sa life group leader nyo, di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Baka papasok naman tayo sa mayabang doon. Ano? Mayabang. Kailangan ho natin makita sa panahon ngayon. Alam niyo, sometimes si pastor ay medyo mabigat yung salita dahil salita ng Diyos ito. Pero hindi dahil ito, pag tinatamaan tayo, nasasaktan tayo dito, hindi para ipagtabuyan namin kayo. Ito lamang yung paraan na lalo kayong mapalapit. Amen? Tingnan nyo, medyo nasasaktan ka, nasusugatan ka, at tinatamaan tayo sa salita ng Lord, nandito ka pa rin. Why? Dahil tayo po ay mga maturuin. Kung pikunin lang tayo mga Kristiyano, mga tao, habang nagtuturo ako dito, lalayasan mo na si pastor. Pero dahil alam mo, ay may tinuturo pa ang Diyos sa atin, ay nakikinig po tayo. Sa buhay ng ang title natin to is How Great Thou Art. Pakisabi nga, How Great Thou Art. Actually, yung una nating binasa, naging ganun tayo dati. Yung mga text, yung mga messages ni Paul kay Timothy na binasa natin, mapagpaimbabaw, mapagmalaki, ganun tayo dati. Pakisabi nga, dati yon. Sabi mo sa katibo, dati yon. Tasan mo siya ng kanang kilay, dati yon. Amen? Dati yon mayabang ka. Dati yon mapagmalaki ka. Dati yon you are lover of kalayawan. Dati yon. Amen? Mas mabait ka na ngayon kaysa noon. Hallelujah! Ganyan kumilos ang Diyos. Yung katabi mo, kung di niya kukwento ang kanyang KKK, kahindik-hindik, karimarimarim, karumal-dumal na buhay, hindi mo alam. Kasi nga, dati yun. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sino ka nga ba before? Baka magugulantan ka, magugulat ka. Ano? Amen? Lahat tayo ay nasa proseso ng paglago, pagbabago, na minsan nasasaktan ka, pero yun ang paraan para ma-display ang kadakilaan ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan mo. Hallelujah! We are travelers and God is our home. Tayo dito sa lupa ay manlalakbay. Ang tahanan natin ay ang Diyos mismo. Pastor, akala ko langit kasi walang silbi ang langit kung wala ang Diyos doon. Amen? Ang tahanan natin ay ang Diyos. Sabi niya sa Romans, kaya nga itong habang nandito tayo sa lupa, pahalagahan natin ang ganitong pagtitipon. Pahalagahan natin yung mga spiritual na bagay na kung saan doon mo nakakasama si Lord. Doon mo nakakaniig, doon ka nire-review, kinukorek ng Diyos within your heart. Sabi niya dito sa Romans chapter 8:14, basahin niyo ng malakas. Sino dito yung mga anak ng Diyos? We must be led by the Spirit or the Holy Spirit. Kung hindi tayo nagpapaled ng banal na Espiritu, sinusuway natin siya, questionable ang pagiging anak mo. Amen? Kaya minsan, yung anak mo manang-mana, kayo ba nagmana? Nagtuturuan tayo sa ating mga anak kapag meron hindi sa ano. Pero dito, sabi dito sa Biblia po nagsasabi, only those people who are led by God's Spirit are His children. Isang patunay, itong habang naglalakbay tayo dito sa lupa, hindi ka mawawala dahil may naglilid sa'yo. May nangungusap sa'yo. Hindi ako maniwala, sorry to say, with respect, hindi ako maniwala na, Pastor, nagkamali ako, nagkasala ako, napatulang ko siya. Bago pa yon, mayroon ng conviction si Lord. Di ka lang nakinig. Amen?
Pastor, napagsabihan ko siya ng hindi maganda. Pero bago pa yon, mayroon ng pangungusap si Lord. Inignore mo lang. Amen? Kagaya ngayon, hawak-hawak mo yung cellphone mo. Akala mo, hindi kita nakikita. Hindi talaga kita nakikita. Pero si Lord, habang hinawakan mo yung cellphone mo, instead nakikinig ka, napunta ka sa Candy Crush. Di bali, Pastor, multitasking ako. Like Facebook. No. Amen? Respeto natin ho ang salita ng Diyos. Ano? Napakahalaga po itong ating pinapag-aralan, pero at ating pag-aaralan na ito, kapag ating nanamnamin at ilalagay sa ating puso, tayo mismo ay mapapabuti. Sabi niya dito, dahil ang buhay natin, life is composed of starts and stops. May mga sitwasyon na pinapaumpisa ka ni Lord. Ulit. Sabi ng Lord, anak, mag-start ka na mag-diet. Amen? Anak, payat ka na, mag-start ka ng kumain. Tama na yung diet. Amen ba yun? May mga sitwasyon na nag-umpisa ang problema mo pero ngayon tapos na. May mga sitwasyon na parang akala mo di matapos pero ngayon tapos na. Kasi ang buhay natin, kung nakikinig tayo ng banal na sa Diyos, sa banal na Espiritu, sa leading, sa guidance niya, kasi ang isasabihin naman ng banal na Espiritu sa atin ay ang salita na ating napakinggan. Dahil the Holy Spirit, isa sa work ng banal na Espiritu sa buhay mo, sa buhay ko ay ipaalala ang mga bagay na narinig ninyo. Sa mga nag-exam ng School of Discipleship, nag-review ba kayo? Tapos nagpipray ka, Lord, makakot ako. Hindi ka naman nag-review. Anong ipapaalala niya? Wala ka namang binasa. Amen? By the grace of God. Ano yung natin? Nag-isip na ba lahat? Vision. Ano ba? Nangangamba. Sabi nung nasulat doon, build. Sabi ko, panahon ni yun ay maraming na build maraming, ba't ako napunta doon? Sabi niya sa Chronicles chapter 1, 29:13-15, ito po, Therefore, our God, now therefore, our God, we thank you and praise your glorious name. But who am I, sabi ni King David, and who are my people that we should be able to do offer to willingly as this? For all things come from you, and of your own we have given you. Ito po yung sitwasyon na si David, ginather niya yung mga materyales, prepare niya yung pagpapatayo ng templo, which is hindi siya nagpatayo, kundi ang kanyang anak na si Solomon. Pero nakita pa ni David kung paano kumilos ang Diyos sa kanya at sa kanyang mga tauhan, sa mga tao na napaka-generous niya. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, namangha siya. Nagpapasalamat siya. Kilala natin si David. Hindi ganun ka-smooth ang kanyang buhay. May mga upside down siya, may mga sitwasyon, hindi siya perfect. Pero dumating sa end ng kanyang buhay na inayos siya ng Diyos. Actually, ginamit pa ng Diyos siya para ihanda na itayo ang temple. Dito, kaya punong-puno siya ng pasasalamat. Church, hindi ka ba nagtataka bago maging huli ang lahat? Kilala mo ang Diyos. Nasaan ka kaya kung hindi ka nagseryoso sa relasyon mo sa Kanya? Nasaan kaya si Pastor June? Nasaan kaya ang tatay mo, nanay mo, ikaw mismo na nakikinig sa boses nito, even sa live streaming? Kung hindi mo sineryoso ang pagsunod mo sa Panginoon, nasaan kaya ang buhay na yan? Sabihin mo sa katabi mo, isip-isip. Yan ho si David. Bagamat maraming labanan, David was a warrior, was a killer, talagang hindi mo siya masisindak. At the same time, he was a worshiper. Amen? Siya, kapag kinorek mo siya, kahit hari siya, handa siyang tumanggap ng pagtatama sa kanya. Alam niya kung saan niya ilugar ang kanyang pagiging hari sa harapan ng Diyos.
When it comes sa worship sa Panginoon, God is not respecter of a person. Amen? Pagdating sa pagsamba, it's your breath, in our lungs, walang leader-leader, walang pastor-pastor, walang bago-bago, walang luma-luma. Lahat sumasamba. Ay, hindi ako sasamba dahil banal na ako. Hindi ho ganon. Amen po ba? Kaya si David punong-puno ng pasasalamat. Ganon din sa buhay natin. Ang dami mong pinanggalingang buhay. Napakasalimuot, guminhawa ka, naghirap ka, nabasag ka, nabroken ka, nirestore ka. Tingnan mo, mapagpasalamat ka na, Lord, hindi man ako perfect. Buhay pa ako. Hindi man ako perfect. Hanggang ngayon, 75 years old ako, 70, 16 ako, 50 ako. Wala pang bawal na pagkain sa akin. Yung iba, 25 years old pa lamang, marami ng bawal. Bawal huminga, bawal uminom. Hindi, joke lang. Ang dami ng bawal. Ikaw, healthy ka. Yung pagkain mo, pati yung pagkain ng iba, kinain mo. Dahil healthy ka nga. Amen? So sinasabi ko ito na, napakaraming nating ipagpasalamat. Sabi niya, verse 15, for we are aliens and pilgrims before you, as we are all our Father. Our days on earth are as a shadow, and without hope. Maiksi lang ang buhay natin, mga kapatid. Kahit mabuhay ka ng 300 years, sino gusto mabuhay ng 300 years? Taas ang kamay, pagpipray ka namin. Halimbawa, 300 years, halimbawa si Kuya Henry, 300 years. Nabuhay si Kuya Henry, wala na tayo lahat, siya nandito pa. Nagmo-moderate pa. Hindi na siguro, hindi. Kapag 300 years ka na, sigurado ko, hindi ka na makatayo. Kakagating ka na ng langgam, hindi mo na makutkot yung langgam. Papasok yung langgam dito, lalabas sa ilong mo. Naapakan ka ng apo. Ay, nandiyan pa kayo, lolo. Oo. Nusubuhan ka na, and so on. Sino gusto mabuhay ng 300 years? Ayaw nyo naman, di ba? Yung tama lang, kung tapos na ang misyon ng Lord, tapos na ang Diyos sa'yo, tama lang. Kung hindi pa, hindi pa. Yung iba naman, yung iba kasi gusto nang tapusin, nag-uumpisa. Yung iba gusto mag-umpisa, yung naghihingalo sa ospital, gustong mabuhay. Ikaw na malakas, gusto mo nang mamatay. Bakit ganun? Yung iba gusto mag-abroad, ikaw naman gusto mag-for good. Yung iba gusto magpakulot, ikaw gusto magpaunat. Ano yun? What if enjoyin mo na lang hanggat may buhok ka? Amen! Ulitin ko, kaya nga pinagsasabihan ko na yung aking dalawang anak enjoy yung anak yung mga... Pag ganun-ganun pa sila. Ako, imagine na lang. Enjoy nyo na. Ibig ko sabihin, dito sa mundong ibabaw, wala hong forever. Lahat, pansamantala. Amen? May forever kay Jesus, pero hanggat nasa lupa ka, may limitado. Ang anak mo na umiiyak dati nung iwanan mo sa school, Mami! Mami! Diba? Nung hitid ko itong mga to, sa first day ng school nila, di ba? Yung nakaranas ng ganon. Si Arwan, nung iniwanan, ayaw. Sila, yung mga anak niyo maliliit, ayaw. Pero ngayon, ang aking mga anak, hanapin mo na kung nasaan. Dumarating yung time na may mga bagay na wala sa kontrol mo. Sabihin mo sa katabi mo, tanggapin mo na. Ano ang dapat natin gawin? Enjoyin mo ang bawat pagkakataon. Sayang naman. Enjoyin mo, hindi sa enjoyin sa mundo. Enjoyin daw. Kaya punta tayo sa diskuhan. Maglaklak tayo ng Hindi yun ang gustong enjoy. Enjoyin mo ang health, ang beauty, ang lakas, ang talino mo sa presence ng Lord sa mga ganitong pagkakataon. Akala mo, ini-enjoy mo pag i-enjoyin mo yan sa mundo. Akala mo, ini-enjoy mo, pinaparusahan mo ang sarili mo. Pansamantala lang yung enjoyment na yon. Akala mo, pero pag tignan mo,
Uuwi ka, di mo na alam kung saan ang address nyo. Ugh. Nakauwi ka, akala mo bahay. Hindi nyo bahay. Kumakatok ka, akala mo, binubuksan mo kotse. Meron ganun, sa kalasingan niya, akala niya kotse ng pulis. Yun, nakulong. Sumakay sa loob ng kotse. Di diniritso sa presento, doon natulog sa kotse ng pulis. Nagising siya, bakit nandito ako? Ikaw, kusa. Minsan may mga bagay, mga kapatid, na kailangan nating enjoyin ito. Samantalahin natin yung kalayaan, kakisigan, yung lakas. Huwag niyong gugugulin ho yung lakas, yung oras na yan sa mga bagay na wala namang katuturan. Amen? At huwag magmadali. Pag sabi, huwag magmadali. Pag nagmamadali tayo, may kasabihan natin, ang maglakad ng matulin ay hindi makakaparoon sa patutunguhan. Tama ba yun? Yun, kung matinik ay, kaya minsan ay natitinikan ka ng malalim maaga kang nabubroken heart kasi nagmamadali ka. Akala mo siya na, yung pala hindi pa siya. Okay. Number 1, the road is not, sabi ni Jacob dito, the road is not easy one. Jacob called it few and evil. Sabi niya sa Genesis 47 verse 9, and Jacob said unto Pharaoh, the days of the years of my pilgrims are 130 years. Nabuhay siya ng 130 years. Few and, ano sabi niya dyan? Few and evil have the days of the years of my life been. So si Jacob sabi niya, namuhay ako ng 130 years. Maiksi na nga, pero maraming masama na nagawa. Kamali. Alam natin ang buhay ni Jacob. Isang klasyo ng tao na hindi maganda ang kanyang umpisa, pero maganda ang kanyang ending. Amen. Ano man po ang kalalagayan po ninyo, broken family ka, nabulit tayo sa addiction, na broken heart tayo, na broke tayo, na pagsamantalahan, napakasama natin, kagaya ni Jacob, hindi pa yan ang final na buhay mo. May pwede pang gawin si Lord para mag-end ang buhay na yan para sa kanyang kaluwalhatian. Diyan mo mapapatunayan ang kadakilaan ng pagkilos, kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya buti na lang nandito ka nakikinig sa preaching na ito. Kung mayroon pang hindi ayos sa'yo, kayang ayusin ni Lord yan. Magseryoso ko lang sa Panginoon. Wala pa akong nakitang hindi binago ng Diyos na nagseryoso sa Kanya. Maliban lang kung hindi ka seryoso. Atin ako, hindi. Atin ako, hindi. Atin ako, hindi. Atin ako, hindi. 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 Minsan ganyan pa rin tayo sinasabi ko, this literal. Hindi ka a-attend, tinatamad ka. Tatawagan mo pa yung kasama mo sa church. Sister, tinatamad ako ngayon Ating ka ba? Hindi ako ating ngayon. Ikaw ba? Gusto mo bang pag-absinin? Kung tinatamad ka, ikaw lang, wag magdamay. Amen! Nakakaano Pero ngayon, makita natin mga kapatid, ng buhay ni Jacob ay bago mag-end ng kanyang buhay, makita natin dito sa Hebrew chapter 11 verse 21. Basahin niyo po ng malakas. By faith, was dying. Pag 130 years, malakas pa kaya si Jacob? Ako nga si Kuya Rudy, malakas pa Ang taon niyo Kuya Rudy, 26, no? 24, 5, 6, 90, 1. Si Jacob pag 130 years. Sabi niya dito, Jacob, trust God even the difficult situation. Nagtiwala pa rin si Jacob kahit minsan ay mahina na. Kailangan mo magtiwala sa Panginoon.
Ibig sabihin, kailangan mong mangarap ulit. Kailangan mong gumawa ulit para sa Kanya. Hanggat may buhay, may pag-asa, ika nga. Amen? Kapag may buhay, sabi niya, kapag may tiyaga, nakalimutan nyo na naman. Pag Kristiyano na, kapag may tiyaga, may himala. Pag may tiyaga, o tignan mo, nagtiyaga ka ng umatin, tignan mo, himala. Nabago ka, natanggal yung pagyoyosi mo, natanggal yung pangit na pagmumura mo, natanggal yung lustful thoughts mo, natanggal yung galit mo, nakapagpatawad ka, natanggal lahat. Why? Nagtiyaga ka eh. Amen. Ba't umihina ang amen? Aminan tayo, sino dito manginginom nung araw pero ngayon hindi na? O, taas ang kamay, hindi na ngayon, taas! O, tignan nyo, sinong nagbago sa inyo? O, di ba? Thank God, ang Lord ang nagbago sa inyo, hindi doktor. O, si dito, nagyoyosi nung araw, ngayon wala nang yosi. Taas ang kamay. O, kung pwedeng nangyari sa iba, mangyayari rin sa iyo. O, sino dito, palamura nung araw, palamura, nahulog yung kaldero, palamura. Taas ang kamay, taas. Nung araw, tignan mo. Diba? Pero ngayon, tignan mo. Pag nahulog yung kaldero, I love you with the love of the Lord. Amen, hallelujah, praise the Lord. Why? Dahil ang Diyos may ginagawa, magtiyaga ka lang. Si Jacob, tinaga niya. Hindi man siya okay, nakipag-wrestle siya. Hanggat inabutan niya, na inilehans pa niyang ipinag-pray yung kanyang mga apo. Ibig sabihin na ipasa pa niya yung blessing. Amen. Parang ganito, sabi ni Lord, Jacob, 129 sana kita, ako lang to 129 sana kita papatayin eh. Kaya lang hindi mo pa na ipapasa yung blessing sa apo-apuhin mo eh. Kukunin. So, thank you. Sabi, halimbawa wala ka, pag ang Diyos sabi, Jacob, 129 sana kita kukunin. Kaya lang yung blessing, mo pa na ipasa. Postpone muna natin. Ipasa mo muna. Saka kita kukunin. Kapatid, kapag ako nagbabasa nito, Lord, gusto ko ito. Hanggat hindi na ipapasa ang pagpapala, ang anointing, ang dapat matanggap ng aking mga anak, gusto ko pa makita kapwa-puan, Lord, huwag mo pa muna kukunin. Amen? Sinong gusto ng ganon? Yung makita mo pa ang iyong apo, ang iyong anak, naglilipod, nagpipreach, ang musunod sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. Alam niyo po, pag binabasa natin ang Biblia, iniisip ko minsan, di ba si David ay pinapatay niya si Uriah. Alam niyo, asawa ni Bathsheba, di ba? Ano kayang mukha ni David na may harap nung nagkita sila sa langit? Ay! Alam ko wala namang hiya, pero wala nang hiya doon. Kaya lang, iisip ko rin lang. Halimbawa si Paul, Apostol Pablo, pinapatay niya si Esteban. Ano kayang, hey, Paul, brother Paul! Gumano si Esteban. Siguro si Paul, ako nagpapatay sa'yo. May mga sitwasyon, kapatid, na napaka-komplikado, pero sa Diyos kayang ayusin. Amen? So, gusto ko pa kay Jacob, kahit sa kanyang edad na matanda na, hindi nalimitahan ang kanyang pagsamba. Makabasa natin nga, sabi ko, Lord, ang galing no. Si Jacob, mula nung naranasan kanya, kahit hindi niya alintana, sabi niya, despite of his extreme age and nearness to death, as well as his family, his humility is in worshiping God. Jacob po, yung isang klase ng tao kahit matanda na, tumasamba pa. Nakakasabay pa. It's your breath na lungs. Puro pag si Jacob, it's your breath in our lungs. We pour out. Sobrang namang tawa nyo dyan. Amen.
Alam nyo, alam nyo, kahit, kasi yun lang ang kaya niyang gawin. Tayo naman, tingnan nyo, tayo naman. 130 years worshiper pa siya. Ikaw 30 years old pa lamang, hindi ka makapalakpak. Ano ba yung kinakanta natin kina? Hiyaw, ano ba yan? Biyaya, biyaya, biyaya. Yung mas may ahead sa'yo ng edad, lumulundag, sumasay ka naman. Parang baliktad, ikaw nag-i-age ng 130 years. Sabihin mo sa mo, kapatid, maya ka naman. Sabi ko, Lord, napakasarap sumamba. Umawit sa'yo. Number 2, yan po si Jacob. Doon mo makikita ang kadakilaan ng Diyos. Kahit edad ay lumilipat, dumadaloy pa ang pagpapala. Yun ang gusto ko yung habang tumagal si Jacob, mayroon pang blessing na ipapasa. Hallelujah. Number 2, Moses. Si Moses saw a 42 places journey. Sino dito naglipat ng bahay na 42 times? Kami from Vienna to here, to mabuhay. 3 beses ka muna. O di, ano na lang, 39 na lang. Si Moses, palipat-lipat man, pero hindi. Dali lang po. Medyo. But no matter where Moses lived, God was always his home. Si Moses, saan man sila dalhin ng mga Israelites, kada hihinto sila, nagtatayo siya ng tent. Gumagawa ng lugar na kung saan nandun nagkipag-dwell sa Panginoon. He lived in the Lord. He knew how to abide in the Lord. He knew how to find strength, comfort, encourage, and help for each day's demands. Yan si Moses. Sa yung klase ng tao, saan mo man sa ilagay na lugar, hindi nagbabago ang kanyang momentum ng pagsamba, commitment sa Panginoon. Parang ikaw, 42 ang part-time mo. Sa umaga, excited ka pa. Hallelujah, praise the Lord. Pagdating mo sa hapon, nagreklamo ka. Palipat-lipat dito sa loob ng church, okay pa. Paglabas mo, iba na. Si Moses, hindi. Dalhin mo siya sa ilang, sumasamba. Dalhin mo siya doon sa maraming puno, sumasamba. Talagang lifestyle niya. Buhay niya ang sumamba sa Panginoon. Pabago-bago man ang panahon, hindi nagbabago ang kanyang commitment sa Panginoon. Amen. Lahat ng inaatok magsabi ng amen. Sabi ko, tingnan nyo, isa ho na story sa Exodus chapter 33, verse 7 to 11. Itiyakin po natin bago mag-alas 5 tapos tayo. It was Moses' practice to take the tent of meeting and set up some distance from the camp. Makita natin si Moses, practice na niya, kaugalian na niya. Si Moses, dala-dala niya yung halimbawa, lalakad sila o ihinto sila. Magtatayo na naman ng tent para mayroong lugar na sasambahan siya. Tayo minsan, mga kapatid, mayroong dawn watch, mayroong morning prayer, mayroong evening prayer, and so on. Napakaluwag ang ating oras, ang natin, pag may time. Kaya sabi ko, kaya hindi may kakailan na kinaya ni Moses na i-lead ang mga Israelites. Why? Because of this kind of commitment sa Panginoon. Kaya kami napupundi ka agad eh. Sabi niya dito, everyone who wanted to make a request of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp. Whenever Moses went out to the tent of meeting, all the people get up and stand in the entrance of their own tents. They would all watch Moses until he disappeared inside. As he went into the tent, the pillar of cloud would come down and hover. Nakita natin si Moses alam niya yung stand niya. Kahit pabago-bago man ang sitwasyon, sa buhay natin ngayon, kahit papalit-palit man ang iyong influence,
Kahit pa iba-iba ang panahon, sitwasyon, kalalagayan ng buhay, I pray na huwag kang magbago sa Panginoon. Dahil ang Diyos hindi naman siya nagbabago sa iyo. Amen. Doon mo makikita ang kadakilaan ng Diyos. Kapag tayo atras sa bante, kapag tuloy-tuloy po. Dito mo mababasa rin na si Moses kapag pupunta na siya sa tent ng tulda na kung saan siya sasamba, ang mga tao daw tumatayo. Sabihin nun, respect. Amen? Nagigain mo ang respect sa tao kapag una mong nire-respeto. Kasi once na doon ka sa presence ng Lord, makikita mo kung sino ka, kung gaano ka kahalaga. Mga kapatid, kung hanggat di mo nakikita kung gaano kahalaga yung buhay na yan, hindi mo pahahalagahan eh. Kung nakita natin ang buhay na ito, hindi ko nakikita pa ang buhay na ito na mahalaga, hindi ko pahahalagahan. Pero dahil nakita ko, pinakita ng Diyos gaano ako kahalaga, ay iniingatan kong aking. Kasi ang buhay na ito kapag sinira ko, pati yung mga mahalaga sa buhay ko, masisira. Ikaw, kita mo ba ang halaga mo sa Panginoon? Alam mo ba kung gaano ka kahalaga? Hindi lamang po yung basihan ng mundong ibabaw kung paano ka tinitingnan ng Diyos. Ayusin po natin, rato ang ating. Amen? Napakahalaga mo, napakahalaga yung buhay na yan para sirain lang. Ang Diyos iniingatan ka, inalis ka niya sa mga bisyo, inalis ka niya sa mga bagay na napapahamak ka, ngayong Kristiyano ka na. Rin. Hello? Parang yung ibang tao iniingatan mo, tapos yung taong iniingatan mo di naman nag-iingat. Amen. Ganyan ang tingin nyo sa akin. Ingat ka ha, marriage nyo ganito, ganyan, ganyan ha. Ganito kasi minsan nabanggit ko minsan kay Kuya Henry, tayo bilang Kristiyano, tapatan po tayo. Gusto natin magpakasal sa church, di ba? Gusto natin blessing ni Lord. Sa church. Gusto natin i-dedicate ang ating mga anak sa church, sa Panginoon. Gusto natin i-dedicate ang ating bahay sa church, sa Panginoon. Alam nyo ba yung pag-dedicate ng bahay, wedding, anak, isang araw lang yun. Kung gusto mo maging makadiyos talaga ang iyong anak, araw-arawin mong ihandog. Inhandog na kita sa Panginoon, lalaki ka na makadiyos. No, 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 no. May bahagi ka, nanay, tatay. Amen? Nung child dedication mo lang siya, pinag-pray. Pagkatapos nun, wala na. Kung kasal ulit. Kaya kung gusto natin makadiyos, ang pamilya, ang anak, do your part. Amen po ba yan? Hallelujah. Si Moses, sabi ko, Lord, ito ang kailangan namin. Dahil paiba-iba ang panahon, pero hindi ka nagbabago sa amin. I ask the worship team to come. Number 3, this is the last one. Si Paul last remarks. Si Apostol Pablo. Ang Book of Timothy po, ay yan po yung mga sulat ni Pablo bago siya mamatay, bago siya litisin. Sabi niya po sa 2 Timothy chapter 4:7-8, I have fought the fine fight. I have run the course to finish. I have observed the faith. From this time on there is reserved for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me as a reward in that day. Yet not only to me, but also to all those who have loved His manifestation. Sinasabi ni Paul sa kanyang anak. Sabi niya, alam mo, laban ako ng tama. Yung nakaraan ko, pero inayos niya. Tignan mo, lalong na-display yung kadakilaan ng sa buhay. Ang mga taong nagsiseryoso sa pagsunod, pagsamba, commitment sa Panginoon, church na kagaya nito, we are lover of His presence. Tignan, for the glory of God.
Tayo lang po, ito hindi natin pinagmamalaki. Alam ko marami pa tayong mga kababayan. Tayo lang po yung ganitong quantity na nag-gather weekly. Pilipino. Amen? Why? Dahil unang-una, inuuna natin ang Panginoon. Hindi paramihan. Pangalawa, dahil nagtutulong-tulong tayo, binibigay natin ng lahat sa Diyos. At alam ko mapupuno pa ito. Nakikita ko yung mga SOD students natin, seryoso sila. Sabi ko, Panginoon, ang mga taong ito, sa batch na ito, napakarami nila. Lord, ang pray ko, Lord, tumawag ka na magpastor o magpastora. Hindi lamang, sabi ko, Lord, naalala ko, hindi lamang, Lord, sa mga OD, pati sa mga life group leaders na. Amen? Yung lalapit kay Pastor Larry, kay Pastor, narinig ko may bulsano tayo. May 20 na tao na doon. Pili ako mag-resign. Dala niyo ko itong pastor. Sarap kaya nung ganun. Doon mahahayag lalo. Pastor, may Bergamo, may Roma. Pwede ba ako pumunta doon, Pastor? 3 months. Yung bakasyon ko, gugugulin ko doon. Gusto kong patunayan na ang Diyos ay maluluwalhati sa aking buhay. Lahat ng mga natutunan ko ng SOD, DPD, PLDT, OVE, dadalhin ko sa Roma. Kahit isang tupapa, patatanggapin ko, Pastor. Sabi ko, Lord, nagbubukas ka. Sabi ko, nagbubukas ka ng mga gawain. Pero God, sabi ko sa dwelling ko kayo ng madaling araw, hindi ako makatulog actually. Namit namin kagabi yung mga taga-Bulsano on fire. Makahiga akong ganyan, Lord. Ang iniisip ko, umpisan namin yun. Balintong ako ng balintong. Parang nagkakaroon ng anxiety na, Lord. Baka mapabayaan namin. Baka anong ganyan. Nasabi ko ito, baka mayroon dito ang tinatawag ng Lord sa iba't lugar. Hallelujah. Hallelujah. Pastor! Sabi sa mga Batanggenyo dun eh. Hi sa mga Bulsano dyan. Be ready. Naka-live streaming sila. Bibisitahin namin kayo. And kung wala, hindi magtitrain tayo doon, magtuturuan natin yung mga nandun na sila magpastor doon. Kung lakas ng amen nyo ngayon. Pero alam nyo, ito yung time na lalong mahayag ang Diyos. Sa umpisa nakakatakot. Nakakaba. Pero you know what? Maganda minsan kinakabahan ka para magdepende ka kay Lord. Amen? Mahirap kung alam mo na lahat. Hallelujah. Ito ang sabi ni Paul. Yung mga salita na preach the word in season and out of season. Naalala ko si tatay at nanay. Nag-send kami dito. Banding kami. Lalong-lalo na ako ang padre ni pamilya. May 2 akong poging anak. Sabi ko, Lord, baka mangyari ulit nung nag-say yes ako sa Biana. Walang panggatas. Baka si Caleb di nagatas ang kanyang hanapin. Kanin, walang kanin. Pero nung nalaman kami, nakatira kami sa mabuhay, hindi po pwede mawala ng kanin. Sa umpisa kakabahan ka. Mangangapa ka. Hindi lamang sa spiritual, actually, even sa mga bagay-bagay dito sa lupa. Pero kapag pinagkatiwala mo sa Panginoon, tatrabahuin mo, i-adjust mo rin ang sarili mo, tignan mo, ang Diyos kikilos. Si King David, hindi siya naging king muna. Gusgusin. Hello? Ibinigay lang niya yung buhay niya. Inavail niya ang kanyang buhay niya. Ang Diyos nang nagdagdag sa kanya. Hallelujah, God. Eh sabi ni Paul kay Timothy, ibahagi mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi napapanahon. Oh, kaya tayo,
Tingnan nyo kapag may birthday, may Word of God. May Word of God. Laging may Word of God. May sharing. Why? Dahil yan po ang sinabi ng Biblia. Tapos sabi niya dito, but you be watchful in all things, endure afflictions, to the works of an evangelist, fulfill your ministry. Amen. Buti na lang ang ating tatay, Pastor Larry, Pastor Marlene, nakita nila yung hindi namin nakikita. Sinend kami dito, mayroong revelation ng Lord sa kanila. Hindi naman kami basta-basta isend. Amen? Alam niyo po ba, kapag parents ka na, may mga bagay na nakikita mo sa iyong anak na hindi pa niya alam. At gusto mong ipakita sa kanya. Ganyan ang ginawa ng ating senior pastor. Kaya, pag nandito kami, pag dumarating si tatay, for the glory of God, hindi na siya bago sa inyo. Why? Dahil nire-represent din namin sila. Hindi kami basta-basta tatayo o nagdidesisyon na kami lang. Mga sitwasyon na kailangan namin consult. Why? Ganyan si Paul. Napakahalaga. Bago pumanaw si Paul, meron siyang Timothy na kung saan sinabi niya na preach the word of God. Kaya lang, mayroon din naging disciple ni Paul na bumalik sa mundo. Kaya sabi niya dito, don't be a lover of this world like Demas. Wala naman siya nagangalang Demas dito, Sabi dito, for Demas has forsaken me, having loved this present world. Demas, nag-umpisa ng tama, nag-end ng mali. Dahil minahal niya ang mga worldly things. Yan ang ingatan po natin. Habang tumatagal tayo sa Lord, lumalalim tayo, nagiging maapoy tayo sa Kanya. Walang iwanan. Sabi mo sa katabi mo, walang iwanan. Dahil nanatili tayo sa Panginoon, unti-unti nating nakikita ang impact, ang pagbabago ng family, restoration ng mga anak, nakikita natin yon. Yan ang kadakilaan ng Diyos. Tumayo tayo lahat. Hallelujah, God. Oh, hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. I want you to sing this song with all your heart. Isang hymn po ito, pero alam ko, familiar po tayo. Hallelujah, God. Thank you, Lord Jesus. Lord, ipaalala mo sa amin, O God, ang mga salita mo, ang kabutihan mo. Pwedeng kagaya namin, O God, si Jacob, na nag-umpisa kami ng hindi maganda, pero nakita namin, Lord, binago mo kami. At Lord, ipapasa pa namin yung pagbabago, yung blessing ng Lord sa aming pamilya. Lord, how great Thou art, O God. Kilos mo ito. Or kagaya namin si Moses, ang daming lumipas na panahon, sitwasyon, paiba-ibang nangyayari sa buhay namin. Pero Lord, dahil nanatili kami, may mga sitwasyon na gusto namin mag-give up, pero nanatili kami. Kaya nakita namin, nakatawid ang next generation. Mayroong Joshua na sumunod. God, tulungan mo rin po kami. Na kung kagaya namin si Paul, O God, na nag-umpisa rin, Lord, sa hindi maganda pero nagtapos ng maganda. Na even kamatayan ay hindi humadlang sa Kanya. Even kulungan di humadlang sa Kanya para paglingkuran ka. Ito'y kilos mo, Panginoon, hindi kilos ng tao. Kagaya rin ho ang Geneva Christian Center, ang church na ito, ang bawat isa na nakikinig sa voice na ito, nakapakinig ng iyong salita. Ang dami naming pinanggalingan, napakasalimuot na buhay, upside down. Lord, Ikaw ang unang nagtiyaga sa amin. Kaya Lord, nandito kami, inaalala namin ang katapatan mo because you said to your word, O God, all things work together for good to those who love you. Naging sugatan kami, yung sugat namin yun na yung nagdala sa amin para kilalanin ka. Oh, hallelujah.